Humanda na kayo, mga abusado sa gobyerno. Pawang katotohanan lamang ang binabalita dito. Ito ang Banat Pilipinas, walang inuurungan. Bantay ng bayan laban sa katiwalian. Humanda na kayo, mga abusado sa gobyerno. Pawang katotohanan lamang ang binabalita dito. Ito ang Banat Pilipinas, atin ang tatalakayin. Ang mga isyu sa ating bayan ay ating aalamin. Ating susugpuin ang mga katiwalian. Ito ang bantay ng bayan na laging maaasahan. Ayan po mga kababayan, narinig niyo naman po ang ating jingle. Talagang walang uurungan para sa bayan. Magandang umaga, Pilipinas. Ito pong muli ang inyong lingkod mula sa Banat Pilipinas News. Walang inuurungan para sa bayan. Welcome po muli sa ating panibagong edisyon ng ating Bantay Pilipinas. Ako si Erwin Cortez, ang inyong bantay ng bayan laban sa katiwalian. Kamusta naman po mga kababayan? Kamusta po ang umaga ninyo? Sana po ay nasa mabuti kayong katatayuan at ang ating pong mga katawan ay patuloy pa rin mga malulusog. Kaya tayo po ay mag-almusal na at sa ating pong mga manggagawa, it's time na tayo po ay mag-umpisa na ng ating mga biyahe sapagkat mag-aalas 7:15 na po. Bantay ng bayan laban sa katiwalian. Dumapon po muna tayo sa bilang ng mga COVID cases na naitala kahapon, ika-18 ng Agosto. Umakyat na po sa bilang na 169,213 ang kumpirmadong kaso ng COVID-19 sa Pilipinas. Ito ay matapos makapagtala ng karagdagang 4,836 ang Department of Health nitong nagdaang ika-18 ng Agosto. Nakapagtala rin tayo ng bilang na 182 na gumaling sa sakit na ito para sa kabuuang datos na 112,861. At muli, nadagdagan po ang mga nasawi sa COVID-19 sa bilang na 7 para po sa kabuuang bilang na 2,687. Ayan po mga kababayan, tunay nga po na patuloy na tumataas itong ating kaso ng COVID-19 sa ating bansang Pilipinas. Kung kaya't sana po patuloy tayo na mag-observe ng mga alituntunin na ipinatutupad sa atin ng IATF. At isa pong nakakalungkot at yumayanig na balita, isa pong magnitude 6.6 na lindol sa Kataingan, Masbate ang naganap kahapon. Naramdaman din po ito sa ibang lugar. Sa lugar niyo po ba? Naramdaman niyo po ba itong lindol? At ito po ang balita, isa ang patay at mahigit 20 ang sugatan sa magnitude 6.6 na lindol na yumanig sa Masbate. Pinadapa ng lindol ang maraming bahay at gusali sa epicenter nito sa bayan ng Kataingan. Sa lakas ng pagyanig, naramdaman ng lindol sa mga karatig lalawigan. Nakakalungkot po mga kababayan na sa gitna po ng pandemya, nakakaranas pa rin po tayo ng mga ganitong klaseng sakuna. At tunay nga po na talagang tayo ay sinusubok ng ating Panginoon na sana po sa mga pangyayaring ito ay patuloy po tayong maging matatag at patuloy po tayong manampalataya na matatapos din itong pandemyang ito at malalampasan natin itong mga ganitong klaseng sakuna. Sapagkat ako po ay naniniwala na tayong mga Pilipino ay talagang ang ating loob ay talagang matatatag at kinakaya natin itong mga ganitong klaseng problema. Kaya sa ating po mga kababayan, patuloy din po kayong mag-ingat, lalong-lalo na po sa mga ganitong klaseng sakuna. Kung kayo po ay makaramdam ng lindol, ating pong tandaan ang mga itinuturo kung paano po ang paglikas at ang pagiging maingat
ang tinatawag natin ng duck and cover. At tayo po ay patuloy na makipag-ugnayan sa ating pong mga barangay upang malaman po natin kung ano po ang mga dapat gawin sa panahon ng meron tayong nararamdaman na lindol. Ito ang banat Pilipinas, walang inuurungan. Bantay ng bayan laban sa katiwalian. Po mga kababayan, at dumako naman po tayo sa ating unang balita. Ngayon po ay ating pong uunahin ang ating pinaka-favorite na secretary, si DOH Secretary Francisco Duque III. Inako ang full responsibility sa COVID-19 response. Sa gitna ng mga batikos, inako ni Health Secretary Francisco Duque III ang full responsibility para sa kanyang mga hakbang at desisyon kaugnay sa COVID-19 response ng bansa. Ayon kay Duque, ginagawa ng lahat ang kanyang makakaya bilang top health officials ng bansa at kung hindi man umanot sapat ang kanyang best ay kailangan lang niyang gumawa ng reflection at soul searching. Mababatid na sa ngayon patuloy ang pagtaas ng infectious disease sa bansa kasabay ng pagpupunuan ng mga healthcare capacity na nag-uudyok sa ating gobyerno na magpatupad ng mas mahigpit pang quarantine policy sa loob ng 2 linggo na formal nang nagtapos ngayong Martes. Ayan po mga kababayan, at sa tagal ko po na umeere itong mga nagdaang linggo, at least po may maayos pala na mga magagawa itong si Secretary Duque. At natutuwa po ako dahil kahit papano po ay inaako niya ang full responsibility sa lahat ng mga hakbangin ukol dito sa pagpapatupad at sa tigil ng paglaganap ng sakit na COVID-19 dito sa ating bansa. Secretary Duque, ay at least po meron pa pala po kayong natitirang kagandahang pwedeng gawin at yan ay ang pag-ako ng inyong responsibilidad. Pero alam niyo po, mas maganda talaga kung ibibigay niyo na lamang ang responsibilidad na yan sa mga mas kwalipikado pa na mga doktor na para pwedeng maging health secretary, sapagkat baka po kayo talagang napapagod na. Kayo na rin po ang nagsabi na kailangan niyo lamang pong gumawa ng reflection at mag-soul searching. Sana po sa inyong pag-soul searching, maisip nyo na it's time para po kayo ay mag-resign na dyan sa Department of Health. Ito ang banat Pilipinas, walang inuurungan. Bantay ng bayan laban sa katiwalian. Yan po. At sa ating pong susunod na balita, President Rodrigo Duterte nais bisitahin ng mga biktima ng lindol sa Masbate. Ipinahayag ng Malacanang na nais bisitahin ng ating Pangulong Rodrigo Duterte ang mga residenteng na apektuhan ng naganap na magnitude na 6.6 na lindol sa lalawigan ng Masbate. Ayon kay Presidential Spokesperson Harry Roque, bagamat nais lumipad ni Pangulong Duterte patungong Masbate, hindi pa tiyak kung papahintulutan ito ng kanyang Presidential Security Group. Kilala si Presidente Duterte na palaging bumibisita sa biktima ng mga kalamidad kahit bago pa man na lumaganap itong COVID-19 pandemic sa ating bansa. Ayan po mga kababayan, alam niyo naman po na si Pangulong Duterte ay talagang action man yan. Kung kaya't kahit hindi pa pumapayag ang kanyang security, siguradong gagawa ng paraan ang ating Pangulo para masigurado at makita niya ang unang sitwasyon dyan sa Masbate. At sigurado ako na ipipilit niya na mabigyan kaagad ng mga kakailanganing tulong itong mga naapektuhan ng lindol na ito sa Masbate. Sapagkat ang ating pong Pangulo ay talagang tunay pong nagtatrabaho at talagang ang kapakanan ng mas nakararami, lalong-lalo na po itong ating mga poorest of the poor ang talagang kanyang inaasikaso. Kaya sa ating pong Pangulo, maraming salamat po sa patuloy niyong pagganap sa inyong tungkulin bilang Pangulo ng ating bansa. Sa totoo lang po, kahit hindi naman po pumunta ang ating Presidente sa lalawigan ng Masbate,
pwede naman po siyang magbigay ng direksyon kung ano ang mga gagawin. Pero bilang po sa pagkakakilala natin sa ating Pangulo, talagang gugustuhin niya na makita niya yung mga first-hand information at kung ano ang talagang dapat gawin para matulungan ang ating mga kababayan, lalong-lalo na dyan sa lalawigan ng Masbate. Ito ang banat Pilipinas, walang inuurungan. Bantay ng bayan laban sa katiwalian. Sa ating pong susunod na balita, Senator Bong Revilla isinugod sa ospital. Sinugod sa ospital si Senator Ramon Bong Revilla Jr. Isang linggo matapos itong magpositibo sa sakit na COVID-19. Ito ay ayon sa kanyang asawang si Bacoor Mayor Lani Mercado. Kinailangan daw ipasok ng ospital ang sabi ng senador na nagkaroon na ng pneumonia, dagdag pa ni Mayor Mercado. Ayan po mga kababayan, isa na naman po sa ating pong senator ang nadala sa ospital dahil po dito sa COVID-19. Kung kaya po ito po ay isang patunay lamang na wala pong pinipili itong sakit na COVID-19. Kaya't mga kababayan, patuloy po kayong mag-ingat at talagang hanggat maaari, wag na po muna kayong lumabas ng inyong mga bahay. At para po kay Senator Bong Revilla, we wish you well. Sana po kayo po ay gumaling kagad at para po makabalik din po kayo sa inyong pagtatrabaho sa Senado. At ang ating pong panalangin para po sa inyong speedy recovery. Ito ang banat Pilipinas, walang inuurungan. Bantay ng bayan laban sa katiwalian. Pangulong Duterte dudulog sa Russia at China para makabili ng COVID-19 vaccine. Habang nagpupumahog ang mga bansa sa mundo na makakuha ng bakuna kontra COVID-19, sinabi ni Pangulong Rodrigo Duterte na makikiusap siya kay Russian President Vladimir Putin at Chinese President Xi Jinping kung maaaring bumili ng bakuna ang Pilipinas at babayaran ito ng hulugan o installment. Pinasalamatan naman ng Pangulo ang Russia at China sa pag-aalok ng bakuna laban sa nakamamatay na sakit. Ayan po mga kababayan, nakikita nyo naman po na talagang ang ating Pangulo ay patuloy na gumagawa ng paraan upang masiguro na ang ating bansang Pilipinas ay ang unang makikinabang din dito sa nadiskubre na tamang COVID-19 vaccine. Kung kaya't ang kanyang patuloy na pakikipagdialogo sa mga presidente ng bansang Russia at China, ganun-ganun na lamang. Dahil siya man po ay gustong-gusto nang makabalik ang ating pong mga mamamayan sa normal na pamumuhay. Kung baga po, kahit po new normal, yung ating patutunguhan, talaga pong gusto niya na mangyari na rin po ito sa ating bansang Pilipinas. Kaya muli po ang ating pasasalamat sa ating Pangulo. Tayo po ay humahanga sa kanyang mga ginagawa sapagkat talaga pong ang kapakanan lamang ng mas nakararami ang kanyang inaasikaso sa ngayon. Kung kaya't sa ating pong mga kababayan, sa ating pong mga pasaway dyan, tayo po mag-isip-isip at simulan po natin makipag-cooperate sa ating pong gobyerno para maiwasan na po natin ang paglaganap nitong COVID-19. Hanggat maaari po, disiplinahin natin itong ating mga sarili sapagkat ito pong pagdidisiplina na hindi po tayo lumabas ng ating mga bahay ay napakalaking tulong po sa ating gobyerno. Ito po ay nasabi na rin sa atin nung ating pong panauhin nung nakaraang araw na si Dr. Tony Liatson. Disiplina po ng ating taong bayan na huwag munang lumabas ng kanilang mga bahay, lalong-lalo na kung wala naman po kayong gagawin sa labas. Ito ang banat Pilipinas, walang inuurungan. Bantay ng bayan laban sa katiwalian. Sa ating pong susunod na balita, Health Secretary Francisco Duque na naman, siya na naman po ang ating favorite. May alam sa mga anomalya ng PhilHealth. Ito ay ayon sa isang opisyal. Alam umano ni Health Secretary Francisco Duque III ang mga anomalyang nangyayari sa loob ng Philippine Health Insurance Corporation of PhilHealth. Dahil sa kanyang panunungkulan dito ng halos 2 dekada, ito ang pahayag ng isang opisyal sa mga senador. Ayon kay Dennis Andre ng Philippine PhilHealth Region
11 Vice President. Siya at ang mga opisyal na pinangalanan ng miyembro anya ng tinaguriang mafia sa loob ng ahensya ay mga kumikwestiyon sa mga irregularidad at mga baluktot na pulisiya ng korporasyon. The Honorable Secretary knows all that is happening in PhilHealth. Alam ng kalihim ang mga nagaganap sa PhilHealth, ani Adre, sa kanyang naging pahayag sa Senate hearing. O yan po mga kababayan, panibago na naman na aligasyon sa ating pong Health Secretary Francisco Duque na sinabi ng Regional Director ng Region 11 ng Vice President pala, sa Vice President ng Region 11 ng PhilHealth. Kung kaya't talagang nararapat lamang po na ang ating Health Secretary Duque ay umattend dito sa pagdinig ng tungkol dito sa pag-anomalya ng itong mga anomalya at mga korupsyon dito sa Philippine Health Insurance Corporation, sapagkat siya lamang po talaga ang mas makapagsasabi kung ano talaga ang nangyayari korupsyon dito sa loob ng kanyang ahensya, sapagkat 20 years po siyang naupo dyan bilang presidente. Kung kaya't napaka-imposible po na hindi makarating sa kanyang kaalaman kung ano ang mga ginawa nitong mga nasa kanyang ilalim noong mga panahon na siya ang presidente ng PhilHealth, sapagkat kung hindi niya po malalaman kung ano yung mga nangyari diyan, ibig sabihin po hindi siya nagtrabaho o hindi niya inalam kung ano itong mga aligasyon ng korupsyon na nangyayari diyan. At dapat meron talaga rin siyang maipakita o maipresenta ng mga aksyon na ginawa niya nung siya ay nakaupo sa PhilHealth bilang presidente, kung ano yung mga ginawa niyang pangkontra dito sa malawakang korupsyon na nangyayari sa ating pong PhilHealth. Kaya mga kababayan, ang ating pong paulit-ulit na pananawagan sa inyo, wag na wag po kayong bibitiw dito sa pagsubaybay, dito sa istorya ng PhilHealth, sapagkat tayo pong taong bayan na nagbabayad ng ating pong mga PhilHealth ang siyang unang-unang apektado, sapagkat yan lamang po ang ating aasahan na serbisyong medikal kung tayo po ay magkakasakit at ma-hospital. Kaya mga kababayan, kung meron pa rin po kayo na nalalaman na mga aligasyon o korap sa mga tiwali o abusadong opisyal dito sa PhilHealth, mangyari lamang po na ilagay niyo po sa ating comment section, at kung hindi niyo naman po malalagay doon ang mga kumpletong detalye nila, pwede niyo pong ipa-private message sa akin yan upang malaman po natin at ating pong maidulog sa mga ahensya na nag-iimbestiga dyan sa PhilHealth. Ito ang banat Pilipinas, walang inuurungan. Bantay ng bayan laban sa katiwalian. PhilHealth officials hindi dumalo sa Senate hearing dahil sa problemang pangkalusugan. Hindi dumalo sa ikatlong pagdinig ng Senado tungkol sa mga pinag-iinalaang irregularidad ng Philippine Health Insurance Corporation ang Pangulo nitong si Ricardo Morales at isa pa, Vice President ng ahensya noong 18 ng Agosto. Nagpadala ng excuse letters sina Morales at PhilHealth Executive Vice President Arnel De Jesus sa Senado para magpaalam na hindi sila makadadalo sa pagdinig. Ayan po mga kababayan, bagamat hindi nakadalo itong dalawang opisyalis nito, baka pansamantala lamang po ito, sapagkat nakita naman natin ng mga nagdaang pagdinig na talagang pinapakita ni PhilHealth President Ricardo Morales na siya ay willing makipag-cooperate dito sa investigasyon na ginaganap dito sa korupsyon tungkol sa PhilHealth. Kaya siguro po baka naman valid reason po naman talaga itong excuse nila na dahil po naggagamot at alam po natin na kailangan pong sumailalim sa chemotherapy itong si PhilHealth President Ricardo Morales. So hayaan din po muna natin ang PhilHealth President na makapagpagamot, sapagkat yan po ay kanyang right na siya ay mabigyan ng tamang medical din na atensyon. At ang ating lang pong panalangin, sana po ay gumaling kagad siya para mabigyan niya
ng linaw itong lahat ng aligasyon ng korupsyon diyan sa loob ng PhilHealth sapagkat sila po unang-una ang pwedeng makaalam niyan. Hindi po pwedeng walang nakakaalam na mataas sa mga ginagawa ng mga nasa ibaba ng PhilHealth. Ito ang banat Pilipinas, walang inuurungan. Bantay ng bayan laban sa katiwalian. Sa ating pong susunod na balita, Palasyo tiniyak na libreng ibibigay ang COVID vaccine sa mga Pilipino kahit babayaran ito sa ibang bansa. Siniguro ng Palasyo na libre pa rin ibibigay ng pamahalaan sa mga Pilipino ang COVID-19 vaccine sa oras na maging available na ito sa merkado. Ang pahayag na ito ni Presidential Spokesperson Harry Roque ay kasunod ng sinabi ni Pangulong Rodrigo Duterte kagabi na hindi libreng kukunin ng Pilipinas ang mga bakuna na magmumula sa Russia at China, lalo at gumastos rin ang mga bansang ito upang makapag-develop ng bakuna. Ayon kay Secretary Roque, nananatili ang pangako ni Pangulong Rodrigo Duterte na libreng bakuna o 2 dose ng COVID-19 vaccine para sa 20 milyong Pilipino. Kabilang na dito ang mga healthcare workers, frontliners at yung mga poorest of the poor. Yan, maraming salamat po. At bagamat hindi pa po dumarating itong ating COVID-19 vaccine na ito, ay tayo po ay nagpapasalamat na sapagkat ito po lang ang ating pong hope sa kasalukuyan na sana the soonest possible time madala na po din dito sa ating bansang Pilipinas itong COVID-19 vaccine upang maipamigay na rin sa ating pong mga mamamayan at sa ating pong mga kababayan. Kailangan na po natin itong vaccine na ito para naman po ang ating pong mga kababayan na merong trabaho makabalik ng muli sa kanilang pinagtatrabahuan upang patuloy nilang magampanan ang kanilang mga responsibilidad sa kanilang mahal sa buhay at yan ay ang patuloy nilang pagbibigay ng shelter, ng pagkain na kanilang pang-araw-araw na kailangan. Kaya mga kababayan, patuloy po tayong manalangin na sana po ay lagi tayong gagabayan ng ating Panginoon at tulungan tayo na matapos na po itong pandemyang ito sapagkat napakahirap po para sa ating mga mamamayan ang patuloy na mawawalan ng trabaho. Kahapon ay naibalita natin na nasa 23 million po ang nawalan ng trabaho. Kung kaya't sana po pag naayos na itong bakuna ng COVID-19, makabangon po kaagad itong ating ekonomiya, itong ating bansa. At bago po yan, ay tayo po muna ay dumako sa ating pong mga viewers, sa ating pong mga masusugid na tagapanood at tagapagsubaybay. Miss Jelen Lazaro Thomas ng bansang Taiwan. Palagi itong nanonood sa atin. Happy birthday nga pala sa iyo, Miss Jelen. Kay Miles at kay Rap Pagtalunan ng Malolos, Bulacan. Miles, nagising ako sa boses. Sorry po ma'am. Alam niyo naman po, tayo nagbibigay lamang ng tamang impormasyon at balita tuwing umaga. At kay Beth Lozano de Guzman, Idol. At sa ating pong masugid na mekaniko na si Atong Dionisio. Good morning, Mr. Banat Erwin Cortez. Si Mr. Dindo Manrique ng Marinduque. At si BJ Solomon. Boss BJ, magandang umaga sa iyo. At kay Camilo Carl Roque. At sa ating pong pinsan na nanonood din, si Buddy Lozano. Good morning din sa iyo, pinsan. Sana nabibigyan ko kayo ng tamang impormasyon dito sa ating pagbabalita dito sa FB Live. At sana patuloy nyo suportahan ang aming pong mga FB Live na pinapalabas dito sa Banat Pilipinas News, gayon din po sa Sandigan News at ang The President News. At muli po mga kababayan, ang ating pong patuloy na pagpapaalala sa ating pong mga mamamayan, sa ating pong mga kuya, ate, yung ating pong mga pasaway dyan, ng mga kapitbahay.
Ito po, para na po tayong sirang plaka dito na nagpapaulit-ulit. Pero ito po ang makakatulong talaga upang maiwasan natin itong paglaganap ng COVID-19. Kaya patuloy po tayong mag-stay at home, stay safe, sapagkat ang pananatili po ninyo sa inyong mga bahay ay pagliligtas ninyo sa inyong buhay, gayon din po sa buhay ng inyong mga mahal sa buhay. Puro buhay na po yan. At sana po, mabawasan na rin itong bilang ng mga namamatay sa COVID-19 sapagkat sa araw-araw ko po nga napabasa yung datos ng namamatay sa sakit na COVID-19. Tayo po ay lubos na nalulungkot sapagkat marami po tayong mga kababayan ang talagang nagdadalamhati sapagkat napakahirap po ng mamatayan ng isang kamag-anak, lalong-lalo na po kung sa COVID-19 dahil nga po hindi nyo po yan madadalaw, hindi nyo po pwedeng iburol at normally po yan pagkatapos ng pagkamatay niya, pagkalabas ng ospital, diretso na pong cremation yan. Kung kaya't napakasikit po yun sa ating pong mga kababayan na namamatayan dito sa sakit na COVID-19 sapagkat hindi nila mabigyan ng tamang burol itong kanilang mga mahal sa buhay. At muli po sa ating pong mga taga-subaybay at ating mga manonood, patuloy nyo pong i-like at i-share ang ating pong mga FB Live. At patuloy nyo rin pong suportahan ang aming pa pong ibang mga web pages at yan po ay ang www.banatpilipinasnews.com. Walang inuurungan para sa bayan at gayon din po ang www.sandigannews.com. Nothing but the truth at ang www.thepresidentnews.com. Service beyond borders. Kami po ay nasa sa ilalim po ng nag-iisang tahanan, ang One Tahanan ng Sandigan Publications. Kaya mga kababayan, patuloy niyo po kami suportahan dyan sa mga FB Live namin yan sapagkat dito po ay makasisiguro kayo ng mga tamang impormasyon at balita lamang ang inyong mga maririnig sapagkat kami po ay galit sa fake news. At muli po, ito ang inyong bantay ng bayan laban sa katiwalian, Erwin Cortez, mula sa Banat Pilipinas News, walang inuurungan para sa bayan. Magandang umaga, muli po. Ito ang Banat Pilipinas, walang inuurungan. Bantay ng bayan laban sa katiwalian. Humanda na kayo, mga abusado sa gobyerno. Pawang katotohanan lamang ang binabalita dito. Ito ang Banat Pilipinas, walang inuurungan. Bantay ng bayan laban sa katiwalian. Humanda na kayo, mga abusado sa gobyerno. Pawang katotohanan lamang ang binabalita dito. Ang Banat Pilipinas, atin ang tatalakayin. Ang mga issue sa ating bayan ay ating aalamin. Ating susugpuin ang mga katiwalian. Ito ang bantay ng bayan na laging maaasahan. Kahit san ka man dumako, inyong nababalitaan. Dyaryo ng masa, kaya bilib ang karamihan sa hatid na balita na walang inuurungan at may ninindigan, matatag, maaasahan. Kasama mo sa pakikipaglaban, hindi ka iiwanan. Kung ikaw ay nasa tama, ikaw ay tutulungan. Yan ang Banat Pilipinas, matapang sa serbisyo. Handang lumaban para sa bayan, para sa Pilipino. At hindi kulang-kulang mga balitang hinahatid. Lahat ay totoo, yan ang aking nabatid. Kaya ang Banat Pilipinas ay subok na ng bayan. Kasi mga balita dito puro katotohanan lamang. Ito ang Banat Pilipinas, walang inuurungan. Bantay ng bayan laban sa katiwalian. Humanda na kayo, mga abusado sa gobyerno. Pawang katotohanan lamang ang binabalita dito. Ito ang Banat Pilipinas, walang inuurungan. Bantay ng bayan laban sa katiwalian. Humanda na kayo,
mga abusado sa gobyerno. Pawang katotohanan lamang ang binabalita dito.